Hello kids! Narito na ang ating huling lesson ngayong week 2 sa language. Day 4 na tayo. Ang ating layunin, identify the purpose for listening to a text, use high frequency and content a specific word referring to oneself and family, share confidently thoughts, reference, needs, feelings, and ideas with peers, teachers, and other adults, relate ideas or events to one's experience. Ngayong araw ay makikilala natin sa ating bagong kwento ang ilan pa sa mga miyembro ng inyong pamilya. Okay? So, nung nakaraang aralin natin, binanggit natin ang mga miyembro ng pamilya. At ito ay halimbawa ng pangalan. At ngalan ito ng tao. Tingnan ang dalawang larawan ng pamilya. Anong masasabi nyo? Ayan, may dalawang pamilya, no? Sila ay magkapatid. Merong magkapatid dito. Ayan. Tapos, ito yung mga anak nila. So, meron tayong dalawang larawan. Isipin nyo, nakabilang kayo dito sa, ayan, dito sa unang pamilya, family of 4. At kamag-anak ninyo yung nasa ikalawang larawan, family of 5. O, kunwari kamag-anak nyo to. Yan. So, maaari nyo bang tukuyin kung alin dito ang inyong pinsan? O, bilugan nyo, ito yung kamag-anak nyo. Alin kayo dito yung pinsan nyo? So, ito yun. Yan. Yan yung pinsan nyo. Okay? O, ngayon naman, ikahon si tito. O, sino dito kaya ang tito nyo? Ayan. So, ikahon natin si tito. Eto si tito. Yan. At, lagyan natin ng bituin o star si tita. Gawin natin yellow. Eto naman si tita. Yan. Okay? So, ito ang iba pang kasapi ng inyong pamilya. Ito ang mga pinsan, si tito at tita. Sila yung kamag-anak nyo. So, sa araw na ito ay pag-aaralan natin ang mga salitang madalas gamitin tungkol sa sarili at pamilya. Matututuhan din natin ang wastong paggamit ng mga ito sa pagbabahagi ng mga ideya tungkol dito. Kilalanin natin ang mga salitang madalas gamitin o high-frequency word tungkol sa sarili at pamilya. Babasahin ko muna ito pagkatapos inyo itong uulitin. Dito, ulitin nyo nga. Tita, pinsan, magpinsan, kamag-anak. Ulitin nyo nga. Tito, tit, pinsan, magpinsan, kamag-anak. Yan. So, ang tito, ito ang tawag sa kapatid na lalaki ng iyong magulang. Okay? Tito ang tawag mo doon. Ang tita naman, ito ang tawag sa kapatid na babae ng iyong magulang. Pwedeng kapatid ng nanay mo o kaya ng tatay mo. Ang pinsan naman, ito ang tawag sa anak ng kapatid ng iyong magulang. Ito yung tawag sa anak ng kapatid ng iyong magulang. Yung anak ng tito at tita mo, ang tawag mo doon ay pinsan. Okay? O, magpinsan naman, ito ay tumutukoy sa ugnayan ng bawat individual na ang kanilang mga magulang ay magkapatid sa isa't isa. Kunwari, pinakilala kayo, ikaw at saka yung anak ng tito mo. Sasabihin nila na kayo ay magpinsan. Yun yung relasyon yung dalawa. Okay? Magpinsan. Kamag-anak, ito ay malapit na kasapi ng pamilya. Ang tito, tita, mga pinsan ay halimbawa ng kamag-anak. Okay? Yan. So, sino-sino nga ulit ang mga nabanggit ninyong iba pang miyembro ng ating pamilya na tumutukoy sa sarili sa mga salitang inulit ninyo? So, ito sina tito, tita, at mga pinsan. O, kailan ninyo ginagamit yung mga salitang yun? Siyempre, kapag kayo ay nakikipag-usap sa kanila, tatawagin yung tito, tita. O, nasan po yung mga pinsan ko? O kaya ipapakilala nyo sila. Sila po ang aking tito, tita. Sila naman po ang aking pinsan. So, tandaan natin na pamilya rin ang turing natin sa ating kamag-anak. Maaring hindi lamang isang pamilya ang kabilang sa ating kamag-anak. Ang mga salitang pinsan,
Tito at tita ay maaaring gamitin upang magbigay galang sa iba pang miyembro ng pamilya. So pakinggan natin ang ating kwento ngayon, ang aming bagong lipat na kapitbahay ni na Giovanni Sidoran at Ellen Grace F. Ruelda. Tuwing hapon, pagkatapos ng klase, laging dumudungaw sa bintana si Kevin. Pinagmamasdan niya ang bagong lipat na batang naglalaro sa tapat ng kanilang bahay. Sino ang batang dumudungaw sa bintana? So siya si Kevin. Bakit siya dumudungaw sa bintana? Kasi pinagmamasdan niya yung bagong lipat na bahay. O, lipat sa bata, malapit sa kanila. O yan, magiging kapitbahay nila yon. Ano sa tingin niyo ang susunod kaya na gagawin ni Kevin? Lalabas kaya siya? Magagalit kaya siya? Matutuwa kaya siya? Tingnan natin. Isang araw, naglakas loob siyang lumapit at nakipagkilala. Magandang hapon, ako si Kevin, bati niya sabay abot ng kanyang kamay. Ganoon din sa'yo. Ako naman si Gio, tugon ng bata. Habang nag-uusap, napansin nilang magkahawig sila. Hindi nagkakalayo ang tangkad at hugis ng kanilang muka. Halos magkapareho rin ang kanilang mata. Ano ang pangalan ng pangalawang tauhang ipinakilala sa kwento? Yan, siya si Gio. Paano nagpakilala si Kevin kay Gio? So si Kevin ay lumapit, inabot ang kanyang kamay. Ano-ano ang napansin ni na Kevin at Gio sa isa't isa. So napansin nila na parang magkamukha sila o magkahawig. Ayan, sa palagay ninyo, bakit kaya sila magkamukha? Alamin natin. Dumating ang nanay ni Gio at ngumati kay Kevin. Ikaw ba si Kevin, anak ni Teresa? Tanong niya. Ako si Tita Maricel mo, kapatid ng nanay mo. Nalaki ang mata ni Kevin. Ano ko po si Gio, tita? Pinsan mo siya, sagot ni Maricel. Kalilipat lang namin dito para makasama ang iyong tito Rico. Niyakap ni Kevin si Gio dahil tuwang-tuwa siya sa kanyang natuklasan. Mula noon, araw-araw na silang magkasamang naglalaro tuwing hapon at naging matalik na magkaibigan ang magpinsang sina Kevin at Gio. So kahit na magpinsan kayo, pwede pa rin kayong maging magkaibigan. Ayan. So batay sa kwento, kaano-ano ni Kevin si Gio? Ayan, si Gio ay pinsan ni Kevin. Sina Maricel at Rico ay tito ni Kevin. Sila ang nanay at tatay ni Gio. Ano ang tawag ni Kevin sa kanilang tatlo? Ayan. So, Tita Maricel, kasi tita niya, Tito Rico, kasi tito niya, at si Gio ang kanyang pinsan. So, paano tinanggap ni Kevin at Gio ang isa't isa? So, tuwang-tuwa sila, di ba? Palagi silang naglalaro. Ayan, di sila makapaniwala na magpinsan sila. At nagkasundo silang dalawa. So, batay sa ating kwentong napakinggan, natutunan ni Kevin na mahalaga ang magpahayag ng nararamdaman at pangangailangan. Bakit? Ano ba yung pangangailangan doon ni Kevin? Di ba ang nararamdaman niya, gustong-gusto niyang lapitan si Gio. Ayan, pero kahit na nahihiya siya, naglakas loob siya. So kung hindi siya naglakas loob, malamang matagal niya pang madidiscover na pinsan niya si Gio. Okay? Basta wala naman tayong ginagawang masama o gagawing masama, pwede tayong magpahayag ng ating damdamin. So gumamit din siya hindi lamang ng magagalang na pananalita, kundi tiyak na mga salita. Batay sa ating kwentong napakinggan, nalaman ni Kevin na magkamag-anak sila ni Gio. Gumamit din siya hindi lamang ng magagalang na pananalita, kundi tiyak na salita sa pakikipag-usap. Paano natin maipapakita ang pagpapahalaga sa iba pang miyembro ng ating pamilya? O, syempre, dapat gagalangin natin sila. No? Hindi tayo magmamayabang, lalo na't bagong kilala natin. So, dapat
ating igagalang ang ating mga kamag-anak kasi sila yung maaaring tumulong sa atin sa oras ng pangangailangan. Kaya maganda nga kapag magkakalapit ang mag-anak. Pero may mga kamag-anak na nag-aaway pero hindi dapat natin yon tularan, no? Iwasan natin ang inggitan sa naway may natutunan kayo ngayong araw sa ating lesson. Okay? Hanggang sa muli nating lesson sa language. Week 3. Thank you so much!